Ayan mga sir, good morning. Ayan mga sir. So magandang umaga sa lahat. Ito ang pagbabalik ni Light Moto. Alright, so ngayon mga master, pupunta tayo sa Taguig. Mag-home service tayo doon. Ang aayusan nating motor, Sniper 150 at Aerox version 2. At tumitirik na lang bigla. Alright, tapos yung Sniper naman nalulobat. Okay, so kung paano i-troubleshoot, panoorin nyo tong video natin. Siyempre, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook. Alright, so tara, biyahe muna tayo. So mga master, andito na tayo sa ating gagawan, ano? So problema lang ngayon kasi umuulan. Pagdating natin, bumuhos yung napakalakas ulan dito sa Taguig. So yung uunahin natin dito mga master, i-troubleshoot itong Sniper 150 version 1. Okay, so ito siya mga master, ipakita ko sa inyo yung problema. Una natin gagawin para i-confirm natin kung ano yung problema dito. Ang gagawin muna natin dito, babasahan natin ng voltahe. So gagamitan natin ng multimeter. Tapos isi-set natin yung multimeter sa DC. Okay, dito siya mga master. Tapos yung negative probe, yung black, sa negative ng battery. Tapos yung red ng ating multimeter sa positive ng battery. So ayan, meron siyang 12.5. So goods naman mga master, walang problema, ano? So malakas yung battery. Pero ang sabi ni paring Jomer, yung motor na to nalolobat. So ngayon, aalamin natin habang naka-under itong motor kung nag-charge ba nga ito yung battery niya. So ngayon, habang pinapa-under natin itong motor, aalamin natin kung nag-charge nga ba itong battery. So paandarin na natin. Okay. So ayan. So kanina 12.5, 12.6, dapat kung okay yung charging nito, dapat tumaas yung reading niya. So yung mga master, nakapalo ng 12.0. Okay. So ibig sabihin walang charge na nangyayari dito sa motor, kaya nalulobat yung battery. So ang pangalawa natin gagawin, aalisin natin tong dalawang terminal dito, tapos subukan natin i-start through kick kung aandar nga ba yung motor. Alisin natin yung kanyang terminal dito kung saan nakasaksak sa battery. Okay, so dito mga master, tanggalin muna natin tong positive lang yung ating tatanggalin. Wala kasi tayong, hindi tayo nakapagdala ng tawag ito, holder ng cellphone, holder ng camera. Hindi tayo nakapagdala, kaya medyo mahirap. So ngayon, kahit ito lang mga master, mga boss, kapag nagte-testing tayo kung okay ba yung charging ng motor, yan. Okay, so dito dapat aandar tong motor kahit wala yung battery na nakakabit, ha. Pero aandar na tong motor kahit walang battery kapag goods yung ating regulator ng Sniper 150. Tapos papaandarin natin siya through kick. Kapag umandar, ibig sabihin walang problema doon sa kanyang regulator. So subukan natin kung kaya pa bang umandar. O natin yung sisian, ha. O natin yung sisian mga master. Dapat naka-on. And then i-kick natin. Ayaw, ah. So basahan natin ng reading.
Hirap. Yan, habang naka-under yung motor, basahan natin ng reading dito sa kanyang terminal kung ilan. 13.8. Uy. Uy. Kamu nang dumikit. So nagkakatoros sila ng mga lodi. Kinis naman. Yan. Wala na. Namatay. So ulitin natin mga master. So wala na, ayaw na. Isa pa. Start natin. So wala na, ayaw na mga master, mga boss. So ang gagawin natin dito, babaklasin natin yung harap, expose natin yung wiring ng regulator, tapos i-check natin yung mga wiring, baka nagkakaroon ng mga umido or kaya naman nagkakaroon ng loose connection hanggang dito sa battery. So napansin nyo kanina mga master, habang inalis natin yung battery dito sa motor, tapos in-start natin through kick, gumana naman ang motor na to, umandar, kaso katagalan namatay. So hindi ibig sabihin may problema na agad yung battery nito, regulator at stator. So dapat isa-isahin natin yung pagto-troubleshoot para yung pyesa na dapat palitan matumbok natin. So pangalawa nating i-testing yung kanyang regulator. Okay, so dito mga master makikita natin yung regulator. Ito yon. So wala lang tayong ilaw, ano? Yan. Ito yung regulator niya. So ang gagawin natin dyan, aalisin natin tong regulator dito, tapos iti-testing natin yung dalawang puting wire, yung black at red. So tara, dito malalaman natin kung saan yung problema, stator ba or itong regulator, or pwede naman yung battery. Okay, so tara, let's go. So ito siya mga master, inalis na natin yung kanyang regulator. Okay, so bago natin testing itong regulator, dito muna tayo sa kanyang socket. Okay, so dito makikita natin may dalawang puti at black at red. So dito muna tayo sa dalawang puti. Okay, so yung dalawang puti na to, ito yung connection galing stator. So ibig sabihin itong dalawang puti na to, ito yung nagsusupply galing stator papuntang regulator. Okay, so kung walang supply dyan, kahit alin dyan sa dalawa, malulobat yung motor nyo. So ngayon titestingin natin to kung meron bang supply papunta rito galing stator. Okay, so ayan. So ngayon may dalawang option kayo para matesting yan. Pwede nyo gamitin yung multimeter or kaya naman itong test light. Okay, so karamihan naman sa atin mga baguhan, siguro yung iba walang multimeter. Yung kaya nilang i-provide itong test light. So ito yung ating gagamitin, hindi na yung multimeter. Okay, at dito sa ating test light meron tayong crocodile clip at probe. Okay, so dito sa ating crocodile clip, dito natin ilalagay ito sa isang puti na wire dito sa socket. Ayan, siksik natin yung mga master, siksik lang. Okay,
sumiksik ka. Hirap, walang stand ng camera. Wait na mga master. Saksak natin. Ayaw. Wait ha. Relax. Ayaw talang kumagat. Ayan. So ito na mga master, yung crocodile clip. Dito yung nakasaksak dito sa isang puting wire. Tapos itong probe ng ating test light dito naman sa isa. Pwede dito o kaya dito sa isang, dito sa side na to. Basta isaksak nyo lang sa isang puting wire. So dito parang lumuluwang, dito tayo sa kabila para medyo mahigpit. Yan. Okay. So yung paraan na to para malaman natin kung sunog yung stator coil ng isang motor o hindi. Pagkatapos nito, i-kick natin yung motor. So hindi natin papaandarin, kick lang. So kapag umilaw to, ibig sabihin walang problema yung kanyang stator coil. Okay? Kapag umilaw, so kick natin. Kalo bay? Sige bay. Kick lang. Kahit dito nakasusi mga master, hindi nakasusi. Kick lang. So yung mga master, nakikita nyo. Okay, so umiilaw siya. So ibig sabihin, walang problema. Tapos pangalawa, ito, aalisin nyo ito. Yung crocodile clip. Mag-testing tayong pangalawa. Ito yung testing na pangalawa na gagawin natin. Ayan. Tapos yung crocodile clip, kapag naalis nyo, ilagay nyo sa body ground. Ayan. Tapos yung probe ng ating test light, andito pa rin, nakasalpak. Either dito, sa kabila, or dito. Walang problema dyan. Ayan. So dito natin ilalagay. Kahit saan dyan mga master, mga paps, mga boss. Tapos ikikik pa rin natin. So dito, kung kanina umilaw, dapat ngayon hindi. Pakik nga ba? Kasi parang jumper oh. So ayan, hindi siya umiilaw. Okay, tapos kabila. Kabila naman. Sige bay. Ay wait. Yan. Sige bay. Ayun, so wala. So ibig sabihin yung dalawang, ay wait, sige bay. Okay, wala. So confirm yung dalawang white wire na to galing stator coil papuntang regulator. Ibig sabihin yung supply niya is consistent. Okay, yung coil niya walang problema. So pagkatapos yung mga master, kapag na-testing nyo na yung dalawang puting wire, dito naman tayo sa red at black. Okay, so kanina tinanggal natin tong linya ng battery, yung positive. Ngayon ibabalik natin. Okay, balik lang mga master. Yan. Yan. Tapos gagamitan pa rin natin ng test light. So yung crocodile clip ng ating test light sa body ground. Kasi yung hahanapin natin is positive. Okay, so testingin mo natin yung test light kung gumagana ba. Ayan. Ayan oh. Okay. So dito mga master, aalamin natin tong red wire na to kung mayroon bang connection galing battery. So yung crocodile clip natin, ilalagay natin sa negative, ano? Ayan. Tapos yung probe dito sa red wire. So dapat iilaw yung ating test light. So ibig sabihin, meron. Wala. Merong connection ng aloni. Walang putol. Ayan. Okay. So confirm yung red wire, walang problema. Dito naman tayo sa black wire. Okay.
dahil yung black wire ng Yamaha is negative. So yung black wire ng Yamaha is negative yan mga master. Yung ating crocodile clip ilalagay natin dito sa positive ng battery, or kaya naman pwede rin dito sa red wire. So mahirap kasi isuksok, kaya dito tayo maglalagay ng crocodile clip sa positive ng battery. Ayan. So testing natin. Ayan. So yung ilaw ng ating test light dapat blue kasi negative yung ating hinahanap. So dito yung black wire, testingin natin kung iilaw. So yung mga master ibig sabihin yung linya na to walang problema. Yung harness ng motor walang problema. So dumako tayo doon sa regulator. Okay? Testingin natin yan. Iisa-isahin natin yung pag-troubleshoot dito mga master para yung ating gastos iisa lang. Okay? So dito, kung mapapansin nyo, yung pin niya is medyo may corrosion. Lilinisin natin tong kanyang pin. Okay? At yung pin dito sa socket. Okay? So ang gagawin muna natin, kuha tayo ng wire tapos testingin natin manual. Alright, so tara, let's go. So ito na mga master yung ating manual testing dito sa regulator. Okay? So dito, itong dalawang pin dito sa baba, ito tsaka ito. Ayan, ito tsaka ito. Dito nagko-contact yung dalawang white wire doon sa socket galing stator ha. Dito sa dalawang pin na to. Tapos dito naman, dito nakakonect yung red wire ng socket ng regulator, yung positive. Okay? So kung makikita, kung napapansin nyo dito may red wire. Isa lang yung connection papunta doon, papunta dito sa socket. Ayan. Dito sa socket na to. Itong red wire na to at red wire dito connected yan, tapos dito yan magko-contact sa kaliwang socket ng regulator. Okay? So ito yung positive. Tapos yung kabila automatic negative. Dito naman sinusuplayan ng negative. Ito yung wire na to. Ito mga master, mga bossing. Ayan. Okay. So paano natin tetestingin itong regulator kung sira na nga ba? So ang gagawin natin, tatlong wire. Okay? Yung dalawang wire diyan sa baba, ilagay nyo sa pin yung dalawang wire. Ayan. Nakita nyo ba? Tapos pagsamahin natin, tapos yung positive, wag nyo na lagyan yan yung positive. Tapos yung negative, lagyan nyo. And then ilalapit natin yan dito sa battery. Okay? Para susupply natin to. Yung dalawang pin na to, ayan. Tapos pinagdugtong natin na wire, i-connect natin yan sa positive ng battery. Yan. So tap nyo lang. Kahit hindi nyo na ayusin. Basta matap lang or madikit. Tapos yung negative ng ating regulator na side, ikabit nyo sa negative ng battery. Ayan. So ngayon, kapag nagawa nyo na yan, ang susunod natin gagawin, yung ating crocodile clip. Dito, ilalagay natin sa negative ng battery. Tapos yung probe ng ating test light, ilagay natin sa positive ng regulator. Testingin muna natin yung test light kung gumagana. Yan, working. So dito sa positive ng ating regulator, dapat magkakaroon to ng supply. Testingin natin. Dapat iilaw yung ating test light. So ibig sabihin, walang problema. Pangalawang testing dito sa regulator. Okay. So babalik ta rin natin yung pag-testing dito. Aalisin natin tong negative muna. Ayan, alisin natin yan. Tapos etong wire na to, itong dalawa, paghiwalayin nyo. Dapat isa lang yung gagamitin. Isa muna yung gagamitin natin mga master. Ayan. Dito, isa. Tapos yung wire na to, suksok, ilalagay natin dito sa positive side. Ayan. Dito sa positive side mga master ha.
Dito. Isang wire lang. Okay, yan. Malagyan nyo lang yung wire, yung positive na side. Yung nga ba yun? Pasuksok nga ba yun? Ganyan ba natin? O dito lang? Diyan lang, sa taas. Wala kasi akong kan. Nakalimutan magdala ng holder ng camera. Yan. Tapos dyan. Yan. Sok-sok mo naman. Yan. So okay, so yung positive ng ating regulator, sinupplyan natin ng positive galing battery. Tapos negative, ilalagay natin dito sa kabila. Abay. Diyan. Wait lang. Okay na yun. Yan. Tapos etong dulo ng wire na to, ilagay natin dito sa negative. Ay. Yan. Okay. So yung mga master kumbaga sinupplyan lang natin ng negative at positive itong regulator. Okay. Yan. So yung negative ng ating regulator dito sa kanan, sinupplyan natin ng negative galing battery. Yung positive ng ating regulator, sinupplyan natin ng positive ng galing battery. Okay. So again, dahil positive yung hahanapin natin dito sa yung dalawang pin dito sa regulator, yan. Dapat walang supply yan mga master. Positive kung may problema yan, positive yung lalabas. So ngayon, dahil positive, yung crocodile clip natin ilalagay natin sa negative. Ayan. Tapos testingin natin. Ayan, working. So dito, dapat walang lalabas na kuryente dito sa dalawa. Okay, wala. So dito lang. So ibig sabihin, yung kuryente dito hanggang main supply lang dito sa dalawang pin dito sa baba, hindi tumatagos sa positive ng ating battery. So yung AC hindi siya tumatagos sa DC. So ibig sabihin walang problema dito sa regulator. Ang nagkakaroon ng problema doon sa socket dito. Ang gagawin natin, lilinisin natin yung mga master. Tapos ito rin, lilinisin natin to, tapos babaluktutin. Okay, so kung kanina hindi ito gumagana, pagkatapos na ating gagawin, sure ako na mag-work na to. Okay, so ang gawin muna natin, linisin. Alright, okay. Tapos lihain natin yung mga dulo ng pin. Marami na ako nagagawa nito mga master. Ganitong problema ng Sniper 150. Pinaka common ito. Katulad ng error 96 at 46. Huwag kayong magpalit agad ng mga piyasa. Bumili ng battery, regulator, o kaya naman stator. So after natin ng liha, kuskusin natin ng matulis na bagay para matanggal yung dumi. Alang sir, alang isteo. Bago yan. 114 pa rin sa gray na dito. Bayad na. Kapag naranasan nyo yung error 96 at 46,
wag muna kayong bumili ng mga piyesa. Gawin nyo muna yung katulad ng ginagawa ko pag troubleshoot, para yung gastos nyo ma-maximize. Hindi gastos kayo ng gastos, sayang yung mga pera mga master. Tapos yung problema lang pala is wiring, o kaya nagkakaroon ng dumi. Yan, bukahan natin ulit. So ngayon, after natin malinis, baluktutin natin ng konti. Ito, hindi lang para doon sa sakit, humigpit siya. Ayan o. Yan, kita nyo ba mga master? Ayan o. Yan. Pagkatapos nito, dito naman tayo sa kanyang sakit. So bugahan lang natin to ng WD-40 para malinis. Yan. And then after that mga master, isasalpak na natin tong regulator. Okay, sasalpak natin dito. Tapos papa-andarin natin, papaganahin na natin. Wait lang, punasan muna natin. Okay. So ngayon, after natin masalpak ito, mag-reading ulit tayo through multimeter. Ngayon bay, masalpak nga bay. Medyo matigas yun bay, nakay. Dito mo lang. Yan. Okay. So ang gagawin natin para ma-confirm natin na walang problema yung regulator, alisin natin tong battery na positive. So ayun mga master, nakaalis yung positive ng battery. Siyempre, papaandarin natin to sa kick. Tapos, o natin yung susian. Dapat umandar to. Okay. Matagal na to andar. Yun o. Okay. Ay mga master, hindi nakasalpak yung battery niyan ha. Ayan o. Diba? So pakiramdaman natin yung regulator, dapat medyo uminit ito habang umaandar yung motor. So yan, mamaya malalaman natin dyan, mamaya malalaman natin kung iinit yung regulator. So umiinit itong regulator mga master, pero hindi napakainit ha, yung katamtaman lang. Wag lang yung mapasok ka, ibig sabihin kung mapasok ka, may problema na rin yon. Dapat mahawakan mo pa rin yung regulator. Normal po na umiinit po yan. Tapos ngayon ang gagawin natin, mag-manual testing tayo. I-confirm natin na kung ilan yung voltahe na nilalabas dito sa regulator. So dito, siset natin sa DC. So ayan. Tapos yung negative probe ng ating multimeter sa negative ng battery. Ayan. Negative lang ang master. Ayun. Ayan, okay na yan. Tapos yung red wire, red probe or positive probe ng ating multimeter dito sa harness ng positive, harness papuntang positive ng battery, pero hindi pa nakasalpak yung terminal nito, terminal na ito sa positive ng battery ha.
So naka-unplug pa siya. Dapat kapalo ito ng 14 yung ating supply ng regulator. Ayan o. Minor pa lang, 14.1. Okay? Minor. So yung kanina, biglang umandar, tapos namatay. Ngayon, hindi na siya namamatay. Tapos yung supply ng ating regulator, nasa 14.1. Okay? So ngayon, dahil okay yung regulator, isasalpak natin tong battery. Okay? So kapag isasalpak natin itong battery mga master, dapat yung ating reading same pa rin. Pasalpak nga ako ba yun? So yan. Sa parang Jomer oh. Ito ay. Okay. So ngayon, tetestingin natin ulit. So kanina 14.1 yung kanyang voltahe. So ngayon, ilan kaya? 13.7, bumaba. So, matagal na rin ito ba yun? Luma na rin. So yung battery kasi na ito mga master, medyo may kalumaan na, binigay lang sa kanya para magkaroon ng battery itong motor. Tapos, after nyan mga master, ang gagawin natin dito, i-unplug, okay? So, subukan natin i-unplug. Kapag hindi mamatay yung motor, habang i-alisin yung positive ng battery, ibig sabihin, goods na goods yung ating pag-aayos dito. Sige ba? So, yun, bye. Dapat hindi mamatay yung motor. Ayun, oh. So, hindi namatay mga master, ayan. Okay. Tapos yung reading, 14.1 rekta sa regulator. Ayan. Okay. So yun lang mga master ko paano mag troubleshoot ng nagkakaroon ng problema sa pagkakalobat itong Sniper 150, Sniper 155 or kahit anong motor na full wave. So ganoon lang pag troubleshoot mga master. Huwag kayo agad-agad bumili ng mga pyesa, baka naman yung problema katulad ng ito. Alright. So yun lang mga master. Ride safe and God bless. Tapos, isusunod natin itong Aerox. Yan, kakalkalin na naman natin yan yung panggilid niya. Alright. So ito mga master, napansin ko, medyo uminit siya. Konti lang. Kasi hindi naman ganun katagal yung ating paandar nito ng motor. So dapat ganun lang mga master, iinit siya, pero hindi ganun kainit. Mahahawakan mo pa rin. So ang gagawin natin dito, Sobrang init. ibabalik natin yung pinagbabaklas natin. Alright. Mga master, mga boss, mga paps, nakabit na natin yung mga kaha na pinagbabaklas natin kasama si parang Jomer. Ayan. Para yan. Bisaya. Bisaya may dari mga bay. So ngayon, titestingin natin yung pinaka final output nitong battery. Gamit ang multimeter, isisit natin siya sa DC. Tapos hindi pa naka-under yung motor, susukatin natin yung voltahe nitong battery. Okay, so naka DC yung ating multimeter. Tapos yung negative probe ng ating multimeter sa negative ng battery. Positive probe ng ating multimeter sa positive ng battery. Ayan. Hoy, nakakuha pala ito mga master, sorry, naka resistance. Dito yung DC. Ayan. So ilagay natin to ulit, yung ating probe sa negative, tapos yung positive dito sa positive ng battery. 12.6, medyo tumaas na. So ngayon, i-start natin through push start kung kaya ba. Yan. Alright, so start natin. So kaya na mga master, oh. So antayin natin tumaas yung kanyang voltahe. So 14, pinakasagad
rep. So hindi na to masama sa lumang battery. Okay, kasi luma na nga ito. Binigay lang kay paring Jomer para magkaroon ng battery itong motor. So yun ang mga master ko paano mag-troubleshoot ng error 96 at 46. Or kaya naman kung walang error, nalulobat ang motor, yun lang yung gagawin nyo sa motor na Sniper 150 kung paano mag-troubleshoot. Alright, bago natin i-end mga lodi, mga master, mga boss, 13.9 yung idle nya. Ayan o, idle pa lang yan. Tapos i-rev natin, kapalo na ng 14, 14.1, tumaas na. Ibig sabihin, working yung ating ginawang remedyo dito sa motor na to. Alright. So yun ang mga lodi, this is Light Moto, the wiring moto vlogger, kung paano mag-troubleshoot ng Sniper 150 version 1 na Yamaha. So next ay ang Aerox yung ating testingin. Kakalkalin natin yung stator, tapos titingnan natin kung ano yung problema sa loob.